Ito ang balita ngayon, viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang sadyang naggalabasan na talaga ng buong katotohanan. Tila halos lamunin sa kahihiyan at pinagtatawanan ng marami sa ating mga kababayan ang nasabing pagdinig ng Quadcom at ang Zambales representative na si Jay Conghon matapos matapang na tumistigo sa pagdinig at harap-harapang sinampal ng mga ebidensya ng dating PIDEA Director General na si Wilkins Villanueva. Tahasang pinatunayan nito na hindi related o walang kinalaman ang dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte sa mga di umano'y aligasyon ng illegal na droga sa Davao City. Sa naging controversial at viral Quad Committee ng pagdinig, hindi nakapagpigil ang dating PIDEA Director General na si Wilkins Villanueva sa mga katanungan ni Congressman Conghon na tila pinagpipilitang iniligtas raw ng dating Pangulong Duterte ang kanyang dating economic advisor na si Michael Yang patungkol sa mga nasabing di umano'y aligasyon ng ipinagbabawal na gamot sa bansa. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sa ika-10 pagdinig ng Quad Committee ng House of Representatives kung saan nagkaharap si dating PIDEA Chief Director Wilkins Villanueva at si Congressman Jefferson Conghon, tila nalunod di umano sa kahiya ng nasabing kongresista matapos sabihin nito bakit hindi raw kinasuhan noon ni dating PIDEA Chief Wilkins Villanueva si Michael Yang. Mayroon naman daw maraming chismis na lumabas na involved si Michael Yang sa ipinagbabawal na gamot. Ngunit tila nasampal ng katotohanan at tahasang sinagot ni dating PIDEA Director General na si Wilkins Villanueva at matapang na sinabi nito na wala namang ebidensya laban kay Michael Yang. Bakit niya kakasuhan o ipakukulong ang dating economic advisor ng dating Pangulong Duterte? Di nga raw mag-i-stand sa court kung kakasuhan na hearsay lang pala ang ipapakita. At tila ipinilit pa nga nito na kaya umano inabswelto ng dating PIDEA Director General na si Wilkins Villanueva si Michael Yang dahil malapit ito na kaibigan ni dating Pangulong Duterte at ang dating Pangulo rin ang nag-appoint kay Villanueva na maging PIDEA Chief noon. Pagpipilit pa ng nasabing kongresista, malaki umano ang utang na loob nito kay dating Pangulong Duterte kaya clear ni PIDEA Chief si Michael Yang. Ngunit harapan nitong sinagot ang nasabing kongresista na hindi nito itataya ang kanyang dangal at pangalan dahil may mga anak pa itong magdadala ng kanyang apelyido. Hindi naman tatanggapin ng korte ang isang ebidensya na hearsay lang. Mas magaling pangaraw ba sila sa PIDEA na siyang aktwal na nag-iimbestiga kumpara sa Quad Committee hearing na tila naniniwala raw sa puro chismis. Komento pa ng ilan sa ating mga kababayan sa mundo ng social media. Wala nang kabuluhan itong mga hearing-hearing. Very obvious naman na one-sided at may pinoprotektahan. Very obvious may deadline sila kay Tamba. Ba't di nyo nalang dalhin sa korte yan? In aid of legislation lang ang Congress. Hindi po ito korte. Sinisigawan nila ang mga iniimbitahan nilang mga tao dyan sa Congress kasi sinisindak nila para matakot sa kanila. Huwag kayong matakot sa mga kurakot na yan. Nanduduro lang yan. Parang mga walang pinag-aralan yan. Dapat magtinda na lang kayo ng taho. Wala pa kayong kaaway. Papaano Conghon kung ang gusto mo kahit chismis lang, kailangan na makasuhan na agad ang ex-PIDEA Wilkins? So papaano kung halimbawa ikaw Conghon, may chismis din sa'yo tulad ng sinabi mo, kailangan na agad kahit walang matibay na hawak na ebidensya, makasuhan ka Conghon. Kasi yang katwiran mo Sir Conghon sa korte, ebidensya ang kailangan. Di ilalatag mo sa korte ang chismis. Anong batas meron ka Conghon? May batas po ba ang Pinas na chismis lang pwedeng makasuhan? Labo ng iyong katwiran Conghon. Anong nangyayari sa bansa? Ang Kongreso naging pugad ng Marites. Hindi nakagalang-galang ang ating politiko. Interes po ba ng mga mamamayan ang ginagawa nyo? Tigil na kayo, nakakahiya na po. Klaseng mambabatas ka kung pinagbabasehan mo i-chismis lang. Kung merong judge dyan, baka nabatukan ka. Pinagbabasehan ng isang kaso, matinding ebidensya. Mag-artista ka na lang kung marites ka. Itong congressman na ito, kung magtanong, mamimilit sa gusto nila. Ano ba naman yan? Unquote. Kailan lumabas si Michael Yang?
nung nagkaroon ng drug haul sa Pampanga. Doon pumasok si Michael Yang. Before that, wala namang actual ebidensya si Michael Yang eh. Now, may mga ebidensya na against him, then we have to pin him down. Beg to disagree. Marami na mga chismis at ano. At na tayo mga naririnig na involved si Michael Yang alalim sa drugs. Mr. Chair, we cannot act on mere chismis kasi hearsay yun, Mr. Oh, Chair. pero hindi ba kaya nyo inabsuelto si Michael Yang at saka si Alan Lim dahil malapit siya sa dating Pangulo na nag-appoint sa inyo bilang ano? Bilang, nako, sandali lang. Bilang ano? PIDEA Chief? No, Mr. Chair. Hindi ko isasakripisyo ang pangalan ko ng buong karir ko na Wilkins dahil may 3 apo akong anak na Wilkins. Ayoko pong madamage ang pangalan ng Wilkins dahil dala-dala po ng anak ko yan. Hindi ko kinlir si Michael Yang dahil may utang na loob ako presidente. Kinlir ko si Michael Yang because I have personal knowledge na walang ebidensya against Michael Yang. So paano ko siya isasangkot kung wala akong ebidensya? It will never stand in court, Mr. Chair. Masasabi po ba natin na ang PIDEA is mahalagang component yan ng war on drugs ng ating Pangulong Duterte nung panahon niya? Yes, Mr. Chair. Ibig sabihin po, pinagkakatiwalaan niya po kayo? Yes, Mr. Chair, but I just want to explain, 2020 po ako nag-Director General ng PIDEA. Tama po, pero siyempre, pinagkakatiwalaan niya po kayo, kaya niya kayo in-appoint doon. Yes, Mr. Chair. Ibig sabihin po, sa pagtitiwala na yon, kilala niya po kayo? Yes, Mr. Chair. At kilala niyo rin po siya? Yes, Mr. Chair. Meron po ba kayong personal na relasyon? Wala po, Mr. Chair. Ang relasyon po namin, pag droga, akin. Walang pakialam kahit kay Nino. Kahit polis, walang pakialam. Pag droga, PIDEA. Masasabi niyo po ba na ang war on drugs si Presidente Duterte ay isang naging success? Mr. Chair, except for those EJ case, as far as barangay drug clearing is concerned, talagang malaki ang diferensya ng war on drugs. Alam niyo po sa artikulo, merong artikulong nilabas na sinabi niyo doon yung inyong mga accomplishment. Merong 406 elected officials, 127 members of the uniformed services, at kung ano-ano pa. Pero hindi niyo nabanggit doon sa report ninyo kung ilan yung namatay doon sa war on drugs. Meron po ba kayong tali ng panahon na yon ng PIDEA? Mr. Chair, during that time kasi, Mr. Chair, PNP po ang nagbibigay niyan eh. Kasi sa PIDEA, kung ano lang yung operation namin, yun lang pwede namin ibigay. But I cannot say anything dun sa namamatay nang wala naman kaming knowledge. For example, yung mga death under investigation, sa police po yan, Mr. Chair. Eh. Hindi ba kayo kasama doon? Hindi ba kayo ini-inform ng ano? Hindi ba kayo ini-inform ng opisina ninyo, ng PNP? Or wala ba kayong joint operation? Kahit nga DOJ, Mr. Chair, hindi makakuha halos ng data from the PNP during that time. So wala kayong joint operation? Meron kami joint operation, Mr. Chair. And some of them resulted to death of those suspects. But, Mr. Chair, we also share death sa aming mga kasama. Pero kanina sinabi mo na pagdating sa drugs sa Diyo eh. Ba't ngayon sinasabi mo hindi kumukonekta sa UNPNP? Pero sinabi mo kanina, sabi ni Pangulong Duterte, pag drugs akin, sabi mo eh. Yes, Mr. Chair. Oh, bakit ngayon itinatanggi mo na sinasabi mo, tinuturo mo PNP? Sila yung may information about death yung death under investigation, Mr. Chair. But it is about drugs. We cannot say if it's immediately about drugs or not because they are still under investigation. Okay. Ito po bang si Colonel Acerto, kilala niyo po ba siya? Kilala ko po yan, Mr. Chair. Kasama Paano ko po kayo nagkakilala? Kasama ko po dati pa yan, nung nasa academy pa kami, pareho po kami shooter nung kadete pa kami. And then, nung nag-NARCOM ako, nag-PIDEA ako, nasa EDSOT po siya, magkasama rin po kami halos. Aware po ba kayo tungkol sa intel report na ginawa niya tungkol kay Michael Yang, Alan Lim, Johnson Chua at si Alan C.? Aware po ba kayo dun sa report na ginawa niya tungkol sa Shabu Lab raid sa Davao? Mr. Chair, yung Shabu Lab raid sa Davao, akin yun, Mr. Chair. Isinama ko lang siya dahil gusto naming mag-collaborate ang PNP at PIDEA during that time. Pero initially, meron siyang information
na merong personality na gumagamit ng certain cellphone na traced sa Davao. But yung laboratory, wala pa po siyang idea about that. Kami po ang unang nakapunta sa Arlene apartment at ma-identify lahat ng personalities na naandun. Hanggang sa itinuro po kami for 2 months na ituro kami sa Dumoy clandestine laboratory, Mr. Chair. So, pero yung kasama na sila during the surveillance operation. So inaamin po ninyo na yung operation na yun is sa PIDEA? Joint operation yun, Mr. Chair. So nakarating po ba yung report nito kay sa dating Pangulo na Duterte? Naibigay niyo po ba yung report sa kanya regarding dito? Regarding kanino po, Mr. Chair? Doon Na sa pangalan? ano nyo, operation ninyo? Yeah, operation before the actual actual clandestine laboratory operation, kinausap po natin ang aming si Mayor Duterte. Hindi po ba kasama si Michael Yang doon sa binanggit niyang sangkot sa droga noong 2024 ni Asierto? Balik tayo sa Mr. Chair. Noong 2004, wala pong Michael Yang doon, Mr. Chair. Ngayon, yung 2024, hindi ko na po alam yung kasi wala akong information, Mr. Chair. Yung Michael Yang na nasa 2020 na kinlear ninyo, ito po ba yung Michael Yang na inappoint ni Presidente Duterte na economic advisor niya? Yes, Mr. Chair. Ito rin ba yung businessman na taga Davao na malapit kay Pangulong Duterte? Yes, Mr. Chair. Tama po ba yung rinig ko kanina na ikinlear nyo si Michael Yang at sinabi niyong wala siyang kinalaman sa droga? Mr. Chair, kasi wala nang immediate na ebidensya na si Michael Yang sangkot sa droga. Ang information lang ni Colonel Asierto is yung information coming from informant na hindi pa, ang tawag sa amin noon, Mr. Chair, is raw information that needs validation. Now, kung ikaw ang may information on being an operative for so long, kung ikaw ang may information on dapat, aside from reporting it to your chief PNP, dapat nagkanda ka na ng validation. Kasi ikaw ang may information eh. So, Mr. General Wilkins, anong pamamaraan yung ginamit nyo para masabi nyo o malinis ninyo yung pangalan ni Michael Yang at kanyang mga kasamahan? We inquired from the different intelligence services all over the country at we backtrack dun sa records ng PIDEA kung merong involved na Michael Yang. Wala naman pong lumalabas, Mr. Chair. That is why we concluded na dahil during that time, hindi naman nagbigay ng report si Colonel Asierto sa akin. Ang nagbigay siya ng report kay General Bato, General Abayade, at kay Director General Aquino. So as far as I'm concerned, walang umabot na report sa akin yon, Mr. Chair. Kung baga kayo ba gumawa lang sarili yung investigasyon or nakipag-ugnayan kayo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno? Yes, Mr. Chair. Anong ginawa niyong pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno? Mga tawag-tawag and then inquiry, letters from different. Usually kasi, Mr. Chair, meron kaming grupo talaga na ang bilis ng text lang eh. Text, sir, may involvement pa to. Brad, may involvement pa to. Madali naman ang pasok ng mga information. Kanino kayo nakipag-ugnayan? Anong ahensya? Lahat, Mr. Chair. ISAF, NICA, PIDEG, sa PIDEG. NBI, PIDEG, NBI, AFP, yung NICA, yung ISAF, Mr. Chair, is na under AFP yun, Mr. Chair. DI. Yung DI mismo, sir, kinler sila eh. Kinler si Michael Yang eh. There was a memorandum clearing Michael Yang ng Directorate for Intelligence ng Philippine National Police. Sa ngayon po, sa nakita nyo o narinig ninyo na ginagawang investigasyon ngayon ng Quadcom, nakita nyo po na may mga lumabas na ebidensya. Ano po ang masasabi nyo tungkol dito? Then, di parang mas magaling pa mag-imbestiga ang Quadcom kaysa sa PIDEA? Yes, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair, inamin nyo po. Mas magaling mag-imbestiga ang Quadcom kaysa sa... Sandali lang po, mas magaling po mag-imbestiga ang Quadcom kaysa sa opisina nyo sa PIDEA. No, Mr. Chair. Kailan lumabas si Michael Yang? Nung nagkaroon ng drug haul sa Pampanga. Doon pumasok si Michael Yang. Before that, wala namang actual ebidensya si Michael Yang eh. Now, may mga ebidensya against him, then we have to pin him down.
I beg to disagree. Marami na mga chismis-chismis at ano. At tayong mga naririnig na involved si Michael Yang, alalim sa drugs. Mr. Chair, we cannot act on mere chismis kasi hearsay yun, Mr. Chair. Pero hindi ba kaya nyo inabsuelto si Michael Yang at saka si Alan Lim dahil malapit siya sa dating Pangulo na nag-appoint sa inyo bilang ano? Bilang, sandali lang. Bilang ano? PIDEA Chief? No, Mr. Chair. Hindi ko isasakripisyo ang pangalan ko ng buong karir ko na Wilkins dahil may 3 apo akong anak na Wilkins. Ayoko pong madamage ang pangalan ng Wilkins dahil dala-dala po ng anak ko yan. Hindi ko kinlir si Michael Yang dahil may utang na loob ako presidente. Kinlir ko si Michael Yang because I have personal knowledge na walang ebidensya against Michael Yang. So paano ko siya isasangkot kung wala ko ebidensya? It will never stand in court, Mr. Chair. Paano nga po magkakaroon ng mag-i-stand in court? Hindi nga po kayo nagsagawa ng ebidensya na maayos. Kung nagsagawa po kayo ng ebidensya na maayos, lalabas po yung pangalan niyan. Talagang aminin na po natin. Kaya po ninyo inabsuelto si Michael at si Alan Lim dahil may utang ng loob po kayo kay Presidente dahil in-appoint niya po kayong PIDEA. Wala po, Mr. Chair. No. I beg to disagree. Sinungaling po kayo. Ang dapat Sandali lang po, antayin niyo pong i-recognize kayo bago niyo po kayo magsalita. Mr. Chair, alam po natin na talagang ang dahilan po ng pag-absuelto ng PIDEA dati kay Michael Yang at Alan Lim dahil po in-appoint nga po ni Presidente si Wilkins Villanueva bilang Director General ng PIDEA. Yun ang dahilan. At kailangan magsabi ng totoo si Director General Wilkins na talagang katulad nga ng sinabi po natin kanina, mas magaling pang mag-imbestiga ang Quadcom kaysa sa PIDEA. Tapos nagtanong po siya sa iba't ibang ahensya. Sinasabi nila na walang lumabas na ebidensya. Anyway, Mr. Chair, mamaya po, I reserve my right to ask questions later. Thank you, Mr. Chair. Okay, thank you, Congressman Kong Hoon. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po.